Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, kami po na mga magkakapatid mula po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa lahat ng aming mga tagapakinig ng kapayapaan. Salamat po sa ating Panginoon at tayo po ay muli niyang pinagkalooban ng buhay, kagalingan at kalakasan upang tayo po ay muling makapag-aral, makapagtanong sa Diyos at tumanggap ng mga kasagutan sa ating mga katanungan mula po sa kanyang mga banal na kasulatan. Kaya naman po sa araw na ito, tulad po ng ating kinagagawian, bago tayo humiling ng ano paman sa Diyos, ay atin po munang isangguni, ibigay at ipagkaloob sa Kanya ang atin pong gagawing mga pag-aaral at sa dakila at banal na pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo ay sumandali po na ating ititiklop ang ating mga tuhod at tayo po ay uusal muna ng isang maiksing panalangin at hihiling sa Kanya na tayo itulungan sa ating mga pag-aaral ng Kanyang mga banal na kasulatan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, Ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal sa napakamalinis, banal, dakila, at napakamakapangyarihan mo pong pangalang Kristo Jesus, itinitiklop po naming muli ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Ama, at nangangayupapa sa iyo pong kabanal-banalang paningin. At sa araw at sa oras pong ito, Ama, ay amin pong ipinaiilang lang una sa lahat sa iyong banal na kaitaasan ang amin pong mga taos sa pusong mga pagpapasalamat. Aman Diyos, maraming salamat po sa iyo sa lahat po ng iyong kabutihan sa amin. Salamat po, pinakakain mo pa kami at binubuhay, pinalalakas, pinagagaling ang aming mga lupang pangangatawan. At higit na nga po sa lahat, Amang banal, maraming salamat po na hanggang ngayon ay pinagtitiisan at pinagtitiyagaan mo pa kami na iyong mga hamak na mga nilalang na nagkakatipon po sa iyong banal na pangalang Diyos, Kristo Jesus, sa loob po ng iyong banal na iglesia, na bagaman kami po ay malalayo sa aming mga pangangatawan sa isa't isa, hindi po namin ginagawang dahilan upang hindi kami makapagpatuloy ng pakikinig ng iyong mga banal at dalisay na aral na siyang kinaroroonan po ng katubusan, ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Una po sa lahat, Panginoon, pagindapatin mo po kami ng mga tagapakinig, at lalo na po ang iyong hamak na lingkod. Sana, anuman ang aming pagkakasala, anuman ang aming mga nasalita, nagawa at naisa puso't isipan, na laban po sa iyong banal na kalooban sa iyong kaharian sa langit, bago po kami magpatuloy, Ama, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang kasalanan. At sa araw pong ito'y ipahintulot mo na sa bibig ng iyong lingkod ay muling lumabas ang iyong mga dalisay na katotohanan. At kung ito po ay mapakinggan ng lahat ng mga taong nagnanasa na makaunawa ng iyong mga kaliwanagan, langkapan mo po ng bisa, langkapan mo po ng kapangyarihan, at sana'y huwag masilip at mamataan ng iyong mga tagapakinig
ang kaliitan, ang kamangmangan at ang pagiging hamak na alabok ng putik po lamang ng iyong lingkod. Kung hindi bagkos, kami pong lahat ay manampalataya na ikaw nga ang sa amin ay nagsasalita, na ikaw ang sa amin nagtuturo, at ang lahat ng iyong mga aral matanggap naming walang pag-aalinlangan, maisakabuhayan po namin, at sa ikalawang pagparito mo, Ama, tulungan mo po na kami maging karapat-dapat na mga lalaki't mga babaeng tatanggap ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang banal ang lahat po ng ito. Dinadalangin namin, ipinapakiusap, na iyo pong ibabasbas, ibebendisyon sa aming lahat. Hinihiling po namin sa tanging pangalan mo pong Diyos at Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakai kailanman. Amen. At ngayon po ay ihanda na natin ang ating pakikinig sa gagawin nating pag-aaral. At tulad po ng dati, ang pag-aaral natin, tayo po ay nagtatanong lamang at ang banal na kasulatan ang siya pong sumasagot sa atin. At sa ating pag-aaral na ito na po ang aralin bilang 5. At ang banal na paksa po, ang 2 uri na aklat sa langit at ang mga nakasulat sa mga yaon. Sa atin pong paksa ay napakaliwanag. Sa langit po ay mayroong 2 uri ng aklat. At sa aklat na ito, sa langit, meron pong mga nakasulat doon sa 2 aklat na yaon. Kailangan po ay ito maliwanagan ng lahat ng mga tao para po ang mga tao ay higit na magkaroon ng takot sa Diyos. Kung bakit po mga magulang at mga tagapakinig namin, sapagkat may mga nakasulat dito na napakahalaga at napakadakila, na dito po sa mga aklat na ito ay hahatulan ang lahat ng mga tao sa araw ng 2 pagparito. Tunay po baga ito, mga magulang at mga kapatid? Atin pong alamin, meron ba talaga na mga aklat, talaan na iniingatan ang Diyos doon sa langit? Pag binabanggit po yung salitang aklat, talaan, wala pong iniwanan yan sa tinatawag na Book of Accounting, na kung saan, halimbawa, ang mga negosyante, doon inilalagay nila ang pumapasok na salapi, at doon din naman ang lumalabas yung tinatawag na income o revenue, at yun din namang expenditure o operating expenses ng isang kumpanya. Mga kapatid, at sa ating mga tao, maraming tao hanggang ngayon ay hindi pa rin nalilimutan yung tinatawag nila na personal diary. Meron pong mga tao na isinusulat ang bawat araw, isinusulat ang bawat dako na kanilang pinupuntahan araw-araw, sang-ayon po sa mga nalalaman natin na mga katotohanan nangyayari sa ating mga tao. Lahat naman tayong mga tao, maski ako nung araw, nung ako'y bata pa, meron akong diary, lalo na nung ako'y nag-aaral pa sa elementary at sa high school. Datapwat ang pinag-uusapan natin, ano ba ang tinatawag na kaugnayan nitong mga aklat sa langit? 2, meron daw aklat sa langit, talaan. Anong kaugnayan nito sa tinatawag na mga aklat ng mga tao at para saan ito gagamitin? Buksan po natin ang unang talata. Kung nakahanda na kayo, buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Sa Propeta Daniel 7:10, ganito po ang sinasabi. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya, sa harap ng Diyos.
mga libo-libo na mga naglilingkod sa Kanya, at baka 10,000 na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya, ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Dito po sa talatang ito, napakaliwanag po. Ito po ay hula. Ito po ang mangyayari sa araw ng ikalawang pagparito ng Panginoon. Isang mabangis na sigalbo. Ang tinutukoy dito yung galit ng Diyos. At yun po ang kumakatawan sa kanyang ikalawang pagparito. At ang wika ng talata, libo-libo ang mga naglilingkod sa Kanya. Naglilingkod po sa Diyos. At maka 10,000 na 10,000 ang nagsitayo sa harap Niya. Sa makatwid, ito po ang araw ng hukuman ng Diyos. Ito po ang second coming. Ito po ang pagharap ng bawat tao sa harapan ng luklukan ng Diyos. At sa pagkakataong iyon, ang wika, ang kahatulan ay nalagda. Dumating ang judgment ng Diyos sa bawat tao, ang ibig lamang sabihin. At saan kumuha ng tinatawag na hatol, na ihahatol ang Diyos? At ang mga aklat ay nangabuksan. Sa makatwid po, yung mga aklat na tinutukoy, yung ating paksa, yung 2 aklat sa langit, na iniingatan ng Diyos, yun ay gagamitin po sa araw ng kahatulan, upang hatulan ang bawat tao. Ano po ang itinuturo pa, mga kapatid, ng Santong Sulat, lalo na nga po sa Apokalipsis, tungkol po sa paghatol ng Diyos at ang kaugnayan ng mga aklat na ating pinag-aaralan? Sa 20:12, Apokalipsis, ipinakita ng Diyos sa pangitain kay Juan Apokaliptiko, ang sumulat po ng Apokalipsis. Ang Apokalipsis, ang ibig lang sabihin, yon po ang paghahayag ng Diyos kung ano mangyayari sa araw ng paghukom. Sa Apokalipsis 20:12, at nakita ko ang mga patay, malalaki, maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat. Sa makatwid, mga kapatid, totoo po na may aklat sa langit. At nabuksan ang ibang aklat. Ano po ang tawag dito sa mga aklat na ito? Nabuksan ang ibang aklat. Ano ang tawag dito? Na siyang aklat ng buhay. Sa makatwid, tinatawag po na aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kani-kanilang mga gawa. Sa makatwid, itong mga aklat na ito ay tinatawag na aklat ng buhay. At ang isa po sa aklat dito, aklat po ng mga gawa. At sa pamamagitan po ng mga ginawa ng mga tao na nakasulat sa aklat na ito, ang bawat isa hinatulan ayon po sa kanilang ginawa. Papaano po baga napasulat ang mga gawa nating mga tao sa aklat ng ating mga gawa? Ibig ko po na ating maalaman, sa pulpo kay Eva at kay Adam, hanggang sa atin ngayon, sa huling araw na ito, meron pong mga aklat ng mga gawa ang bawat tao. At yung pong aklat ng mga gawa na yon, hindi po natin mapapasinungalingan. Sapagkat doon po ay nasusulat ang lahat po. Tandaan ninyo, sinabi, ang bawat isa hinatulan ayon sa nangasusulat sa kanilang mga gawa. Ayon sa kanilang mga gawa. Ano ba ang mga gawa nating mga tao? Lahat po ng ginagawa natin. Halimbawa, nananalangin tayo sa Diyos, nakasulat yon. Nagbibigay tayo ng tulong sa mga nangangailangan, nakasulat yon.
Minamahal natin ang ating asawa, hindi tayo nagtataksil. Mahal natin ang ating mga anak, ginagawa natin ang katungkulan natin bilang isang ama o isang ina. Hindi tayo nagmumura, iniibig natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili, at pinaglilingkuran natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. Lahat po ng ginagawa natin, isinusulat po yan sa aklat ng ating mga gawa. Maging ang ating pagsasalita, ang pagmumura natin, ang pagkamuhi. Kung tayo tulad ng taong mamamatay tao, ang pagpatay natin nakasulat. Ang ating pagsusugal, ang ating pagkakasino, ang ating paglilimayon, lahat po. Lahat po ng ginagawa ng tao nakasulat po sa aklat ng mga gawa. Maaaring sabihin ng mga tao, kapatid na si Rilo, paano po mangyayari yun? Hindi po ba bilyon na ang mga tao magmula kay Eva at kay Adam hanggang ngayon? Napakaraming mga tao ipinanganak, lumaki, nabuhay, nangamatay, nailibing, lahat. Hanggang ngayon, bilyon, totoo po yun. Doon po sa aklat ng Apokalipsis, ang itatapon po sa impyerno ay talaga pong napakarami. Sindami ng buhangin sa dagat. Dadapwat, dahil dito, ang mga tao ay skeptics. Paano isusulat yun? Paano isusulat ng Diyos? Paano mapapasulat yun sa bawat panahon, bawat taon? Napakarami ng mga kapanahunan. Magagawa ba ng tao yon? Tayo pong mga tao, hindi natin magagawa na sumulat ng gayong bawat sandali, bawat oras, lahat ng tao, pakikinggan mo, titignan mo. Hindi po. Pero, itanong muna natin sa Diyos kung sa Kanya po ay mayroong imposible. Buksan ninyo ang aklat ng Jeremias. Sa 32:27, ganito po ang sinasabi. Naririto, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Wala pong mahirap sa Diyos. Wala po talaga. Lahat ng bagay kaya niyang gawin. Sinabi nga niya, magkaroon ng araw, nagkaroon ng araw. Magkaroon ng mga bituin, ng buwan. Nagawa ang lahat ng mga bagay. Sinabi niya, magkaroon ng isda sa dagat, magkaroon ng mga hayop ayon sa kani-kanyang uri. Nangyari, naganap, magkaroon ng mga punong kahoy, mga halamanan, mga gulay, lahat ng bagay. Pati nga tayong mga tao, nilalang niya. Yun nga lang, sa lahat ng nilalang, tayo po ang pinaghirapan ng Diyos. Makinig kayong mabuti. Sa lahat ng mga nilalang, tayo po, ang Diyos ay nagtrabaho, humipo ng putik, inanyuan, makinig kayo, inanyuan ng kanyang sariling larawan. Sa lahat po ng nilalang, tayong mga tao ang kamukha ng Diyos. Kaya naman tayo ang the most, wika nga, ay superior creation of God. At ang lahat po ng mga bagay na nilalang na mababa sa atin, mga hayop, mga halaman, mga isda, ang lahat ng bagay ito para sa ating mga tao. Para kainin natin, para tayo maging malusog, masigla. At tayo namang mga tao, makinig po kayong mabuti, tayo namang mga tao na kalarawan ng Diyos, bakit tayo nilalang? Sa Efeso 2:10, ganito ang sinasabi, sapagkat tayo po ay kanyang gawa. Ginawa tayo ng Diyos, Hindi tayo nanggaling sa evolution o theory of evolution ni Mr. Charles Darwin. Hindi po tayo nanggaling sa hayop, sa unggoy, sa gorilla, hindi. Nanggaling tayo sa Diyos, ginawa tayo ng Diyos. Tayo'y kanyang gawa. Bakit tayo ginawa? Para kanino tayo? Nilalang tayo para kay Kristo Jesus. Ayan po. Hindi para sa ating sarili. Nilalang tayo ng Diyos para kay Kristo Jesus. Bakit? Anong dahilan? Upang lumakad sa lahat ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa upang siya nating lakaran.
Tayo po para sa ating Panginoong Hesukristo. Sino ba ang Panginoong Hesukristo? Diyos na nagkatawan tao. Sa makatwid, nilalang tayo ng Diyos para tayong mga tao ay maglingkod sa Kanya. Yung salitang lumakad sa lahat ng mabubuting gawa, ano ba ang mabuti? Sa 7:12 ng Romanos, ngayon nga, ang utos ng Diyos ay banal, ang utos ng Diyos ay matuwid, ang utos ng Diyos ay mabuti. Sa makatwid, nilalang tayo ng Diyos. Pati na ng lahat ng kakainin natin, daramtin, iinumin, mga kapatid at mga tagapakinig, para tayo mabuhay, humaba ang buhay, magkaroon ng kagaling at kalakasan, upang tayo naman, ibalik natin ang ating wika nga ay mga kautangan sa Diyos na Kanya tayong nilalang, maglilingkod naman tayo sa Kanya. Sa makatwid, papaano nga po ito isinusulat ng Diyos? Tulad ng ating nakita, napakinggan, ang bawat isa ay hahatulan ayon sa mga gawa ng bawat tao, mga tagapakinig namin, at napakarami na, bilyon-bilyon na ang mga taong isinilang, ipinanganak, namatay, at hanggang ngayon, patuloy pa rin dumaragsa at dumarami ang mga tao. Paano nga po ito na nga papasulat kung sinasabi ng Diyos na walang bagay na imposible sa Kanya? Basahin natin ang aklat ng mga awit ni Propeta David 34:7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Ang anghel ng Panginoon, makinig kayo, ito po ang sagot sa atin. Ito po ang kukuhanin natin. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng lupa. Sa makatwid, meron pong anghel ang Panginoon. Meron pong wika nga, tagapagbantay ang Diyos sa lahat ng tao. Meron tayong anghel. At ang lahat ng iisipin natin, ang lahat ng ating gagawin, sasabihin, mga iginagalang na mga tagapakinig namin, sa paniwalaan ninyo o sa hindi, ito ang katotohanan, meron pong mga tagasulat na anghel ang Diyos na isinusugo sa bawat tao. Kaya nga po, nung tayo'y mga batang maliliit pa, kalimitan na itinuturo sa atin ng ating mga nanay, ng ating mga tatay, at ng mga matatanda, na tayo ay iniingatan ng anghel ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, lagi po, nung tayo maliliit pa, laging napapakinggan natin yan na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Lalo na nga tayo na mga Kristiyano, kilala natin, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga, ang Diyos nagsusugo ng anghel para maingatan natin ang ating mga sarili. Mga tagapakinig po namin. Sa makatwid, mayroong anghel na nagsusulat nito para sa bawat sa tao. Ngayon, ang tanong natin ay ito, magkakamali kaya ang mga anghel sa mga pagsulat nila ng ating mga ginagawa, sinasabi, sinasalita sa araw-araw? Sa Isaias po 65:6, basahin po natin. Narito, makinig po kayo, Isaias 65:6, narito, nasulat sa harap ko. Ano po napakinggan natin? Narito ang wika, nasulat sa harap ko. Sa makatwid, nasulat sa harapan ng Diyos. Isinusulat po ng mga anghel na humahangga sa buong palibot ng lupa. Sa lahat ng tao, ang ibig sabihin, walang hindi kinaroroonan ng mga anghel na ito na sila ang ating, kung tawagin nga natin nung araw, mga anghel de la guardia. Sa totoo po yan, mga magulang at mga kapatid. At ibig kong malaman ninyo, ang anghel ay espiritu. Ito po ang ating konsyensya.
Ito po ang bumubulong sa atin na kung may iniisip tayong masama, makinig po kayong mabuti. Halimbawa, isang tao, ibig niyang magnakaw, gutom na siya, nanakawin niya, halimbawa, isang supot na pandesal sa harapan ng bakery, meron pong konsensya. Masama, wag. Wag kang magnakaw, wag. Wag kang mang-hold up, wag kang pumatay ng tao, wag mong angkinin ang asawa ng ibang babae na ibang tao. Wag kang makiapid, wag kang mangalo niya. Yan po, yan ang nasa puso. Yan ang anghel natin, yung ating konsensya na bumubulong sa atin kapag tayo ay gumagawa ng masama at iniingatan tayo at pinaaalalahanan tayo, mga iginagalang na mga kapatid. Tunay ba na mga kapatid, ang lahat ng ginagawa natin ay nangapapasulat? Sa ikapagpapatuloy po natin, 65:7 ng Isayas pa man din, ang inyong sariling mga kasamaan at ang mga kasamaan ng inyong mga magulang na magkakasama, narito nangasulat sa harap ko, sabi ng Panginoon. Sa makatuwid, lahat po ng tao, pati mga magulang natin, pati kanununuan natin, napasulat sa harap ng Diyos. At kung sa harap ng Diyos, hindi po pwedeng magsinungaling yung mga anghel na tagasulat, yung anghel na nasa ating kaluluwa, yung ating konsensya. Tunay bang magagawa nga ito ng Diyos, mga magulang at mga kapatid? Napakinggan po natin, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao, Jeremias 32:27, may anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Wala pong mahirap. Tangi po, pagkatapos na maliwanagan natin, tangi po sa aklat ng mga gawa. Makinig tayong mabuti. Dalawa po ang aklat sa langit. Ang una po, aklat ng mga gawa, isinusulat ng bawat anghel na itinatalaga ng Diyos sa atin. Ito po ang ating mga konsensya. Tangi po sa aklat ng mga gawa, ano naman ang tinatawag na iba pang aklat na iniingatan ng Diyos sa langit? Sa Exodus 32:31, buksan ninyo ang Exodus, kasaysayan ni Moses ng kanyang kapanahunan, at ito'y ang tagpo ng magkasala ang kanyang bansa ng Israel na mga Israelita. 32:31. At bumalik si Moses sa Panginoon at nagsabi, ang bayang ito ay nagkasala ng malaking kasalanan, at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Puputulin ko po muna. Ito po ang pagkakataon na pagkatapos po na mailabas na ng Diyos ang kanyang bansa ng Israel sa Ehipto. Natatandaan ninyo yung 10 Commandment ni Mr. Cecil B. DeMille, yung mga Israelita na inalipin ni Paraon sa loob ng 400 taon, at sa makapangyarihang kamay ng Diyos, isinugo si Moses, inilabas at tumawid sa dagat na mapula, nahati yung dagat, mga magulang na mga tagapakinig. At pagkatapos nga po, nang sila'y nakatawid na, sa ilang po ay tinawag ng Diyos si Moses na pumanik po sa bundok ng Horeb o sa bundok ng Sinai, at doon po ay ibinigay ang 2 tapyas na bato. Nagtagal po si Moses ng 40 araw at 40 gabi, at sa pagkainip ng kanyang mga kababayan at mga kapatid ng mga Israelita, ay naunsyami sila na akala nila namatay na si Moses o pinabayaan na sila. At itong mga Israelita ay kanilang sinulsulan ang mga kapatid ni Moses na si Aaron at si Miriam, na gumawa na sila ng ibang mga Diyos, sapagkat tila si Moses patay na, at yung Diyos na sinasabi ni Moses na nasa bundok at nakikipag-usap sa kanya, tila yun walang katotohanan. Na ganyak naman si Miriam at si Aaron. At gumawa nga po sila ng bulong baka na ginto, at kanilang ipinagprosesyon at kanilang ipinagpiesta sa paanan ng bundok ng Sinai. At narito nga po, nang bumababa na ang lalaking si Moses, ay napakinggan niya
ang pagkakasayahan, ang pag-aawitan, ang mga lahat ng kalaswan, habang sinasamba nila yung kanilang Diyos-Diyosang ginto. At dito nga po sa 2 tapyas na bato, na kung saan ang unang-unang utos ng Diyos, sa Exodus 21, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa pagkaalipin sa kamay ni Paraon sa Ehipto. Ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng anumang larawan ng nasa langit, ng nasa lupa, ng nasa ilalim ng tubig o sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang luluhuran. Huwag mo silang paglilingkuran, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Dinadalaw ko ang inyong mga kasalanan hanggang sa 4 na salin ng inyong mga lahi. Nagalit ang Diyos. At sa galit nga po ng Diyos, sa galit nga po ng Diyos at ni Moses, ipinukol ni Moses sa kanila ang 2 tapyas na bato. Nabiyak ang lupa na kanilang tinutuntungan at hindi mabilang ang sa kanila'y nilamon ng lupa na sila po ay buhay pa. Sa makatuwid, ito ang pagkakamali. Ito ang pagkakasala na ginawa ng kanyang bansa ng Israel. At dahil si Moses po ay isang taong may takot sa Diyos at may pag-ibig sa kanyang mga kapwa, sa kanyang mga kapatid na mga Israelita rin naman. Ano sabi ni Moses? Ang bayang ito ay nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Ituloy natin, 32:32. Gayunman, ngayon, kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi, makinig po kayo. Gayunman, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. At kung hindi, ang wika ni Moses, alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na isinulat mo. Ano ang sabi ni Moses? Panginoon, ang iyong mga anak nagkasala ng malaking pagkakasala, sumamba sa mga idolo, sa mga larawan, sa mga Diyos-Diyusan. Na kung baga sa huling panahon na ngayon na ito ang mga tao na sumasamba sa mga litrato, halimbawa, larawan, halimbawa, ni Buddha, ni Confucius. Lalong-lalo na nga ng iglesyang kinagisnan, ng mga manyika, ng mga Santo Niño, ng mga Birhen Maria na pinagpuprosesyon. Yan! Nagagalit po ang Diyos sa mga gumagawa ng larawan at sinasamba, niluluhuran at pinaglilingkuran, pinagpuprosesyon. Mga magulang, ang wika ni Moses, patawarin mo ang iyong mga anak. Kung hindi, alisin mo. Ako, isinasamo ko sa iyo sa aklat na isinulat mo. At sa 32:33, ito po ang sagot ng Diyos. At ito po ang tawag sa 2 aklat. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang magkasala laban sa akin, siya kong aalisin sa aking aklat. Ang magkasala laban sa akin, ang wika ng Panginoon, siya kong aalisin sa aking aklat. Sa makatwid dito, mga magulang, napakaliwanag po itinuturo sa atin ang 2 aklat. Yan po ang aklat ng mga pangalan ng tao. Panginoon, nagkasala ang iyong mga anak. Patawarin mo sila. Isinasamo ko sa iyo. O kung hindi, ako na. Ang pangalan ko na. Ako na, si Moses. Alisin mo sa iyong aklat na isinulat mo. Dapat sinabi ng Panginoon Diyos, Moses, hindi. Ang nagkasala, sila lamang ang aalisin ko sa aklat na aking isinulat. At yung 2 aklat, talagang ang Diyos na sumusulat, hindi na po yung mga anghel. Hindi na po yung mga anghel na napakarami sa bilang, bilyon-bilyon, magmula kay Eva at kay Adam hanggang ngayon. Yung mga anghel na yon, yun ang sumusulat ng aklat ng ating mga ginagawa, iniisip at sinasabi, mabuti man o masama. Datapwat, yung aklat ng Panginoon Diyos, aklat po ng mga pangalan.
Totoo po baga iyan, mga magulang at mga kapatid. Paano pinatutunayan ng mga apostol na iyon ay tinatawag na aklat nga po ng mga pangalan? Basahin po natin. Buksan ninyo ang inyong mga magulang at mga kapatid, aklat sa Apokalipsis 3:5. Ang magtagumpay ay daramtan gayon ng mga mapuputing damit, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan. Ayan po. Ang kanyang pangalan, hindi ko papawiin. Sino ang hindi tatanggalin ang pangalan? Yung mga nagbanal, ang nagtagumpay, ang nagtatagumpay sa lahat ng gawang kasamaan, ang mga taong nagbabanal. Sila ang tinutukoy na mararamtan ng mga mapuputing damit, at sa anumang paraan, hindi buburahin ang kanyang pangalan. Saan po? Sa aklat ng buhay. At ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng aking mga anghel. Sa makatwid, aklat ng mga pangalan. Sa ano pa tinatawag? Sa ano pa tinatawag ito? Itong aklat ng buhay, aklat pala ang nakasulat dito, mga pangalan ng mga banal. Sa ano pa tinatawag itong aklat ng pangalan o aklat ng buhay? Sa Apokalipsis din, 21-27, at hindi papasok doon sa kaharian ng Diyos sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siya na gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nangakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Aklat po ng buhay. Sino may-ari? Ang Kordero. Sino ba ang Kordero? Wala pong iba kung hindi ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa ngayon po sa itinuturo ng banal na kasulatan, mga magulang at totoo ba yan? Sa San Juan 1:36, at kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya'y naglalakad at sinabi, naririto ang Kordero ng Diyos. Aklat ng buhay. Bakit po buhay? Nasa Diyos ang buhay. Siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Siya ang pumapatay. Siya rin ang hahatol. Sino ito? Kordero. Sino ang Kordero? Ang Kristo. Bakit? Paano natin nalaman na siya rin ang buhay, siya rin ang Diyos, siya rin ang hahatol, siya ang bumubuhay, siya ang pumapatay, at yung aklat ng mga pangalan, siya ang sumusulat, sapagkat siya ang tinatawag na Diyos ng buhay. Ang wika sa San Juan 1:1 at 14, nang pasimula, berbo. Ang berbo sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Nagkatawan tao ang berbo. Mga magulang at mga kapatid, yung berbo, nagkatawan tao. At ang wika sa 1:14 ng San Juan, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong. Pag sinasabing bugtong, anak, gaya ng anak ng Diyos. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng anak ng Diyos. Kaya nga po, ang Panginoong Jesucristo tinatawag po na anak ng tao sapagkat nagkatawan tao. Kapag sinasabing nagkatawan tao, hindi po siya tao, siya po ay espiritu, walang laman at walang buto. Makapangyarihan sa lahat, kaya kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Nagkatawan tao, hindi ko pwedeng sabihin ako, si kapatid na si Rilo, nagkatawan tao, sinungaling ako. Tao na ako. Pwede ba akong magkatawan tao? Hindi. Hindi po, ang Diyos lang ang makagagawa niya, nagkatawan tao. At tinawag nga po na anak ng tao sapagkat nakilala ng mga tao noon na anak ni Jose, na kalpintero, at ni Maria. Tinawag ding anak ng Diyos. Bakit po? Lumagay po sa kalagayan ng isang hamak na tao upang
ipakilala kung paano ang mga tao mabubuhay sa gawang kabanalan upang sila ay maging mga anak ng Diyos at magsipagmana ng kaharian ng Diyos o ng buhay na walang hanggan. Totoo ba yan? Sa Pilipos 2:5-10, basahin natin, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na bagaman siya ay nasa kalagayan na Diyos. Makinig kayo. Bagaman siya'y Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Makinig kayo. Ang Diyos walang kapantay. Bakit? Iisa ang Diyos. Iisa ang Diyos. Tandaan ninyo yan. Hindi niya inaring marapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos, hinubad niya ito, inalis niya muna, hinubad muna niya, pansamantala. 33 taon, lumagay siya sa kalagayan ng isang hamak na anak. At siya po ay nasumpungan sa kalagayang isang alipin, nagmasunurin, naging masunurin at matapat sa Diyos hanggang kanyang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y pinagkalooban ng pangalang higit sa lahat. Makinig kayo. Upang sa pangalan ni Jesus, Filipos, iluluhod ang lahat ng mga tuhod ng nasa langit. Kung may ibang Diyos sa langit, luluhod din kay Kristo. Imposible po yun. Iisa lang ang Diyos. Mga kapatid na tagapakinig namin, iluluhod ang lahat ng tuhod sa pangalan ni Kristo Jesus ng nasa langit, nasa lupa, at maging ng nasa ilalim ng tubig sa lupa. Kaya po wala pong Diyos, isa. Kaya ito, mga magulang at mga kapatid, napakaliwanag. Ang ikalawang aklat po ng mga pangalan ng mga tao, aklat ng mga pangalan ng mga nagbabanal, ng nagpapakatuwid, ng mga natatakot gumawa ng kasalanan. Hindi ito aklat ng mga masasama, ng mga mamamatay, mapakiapid, mangangalunya, manunugal, manglalasing. Ang nakasulat lang dito sa aklat na isinusulat ng Diyos, yung mga tunay niyang mga anak, yung mga tunay na Kristiyano. At upang ipakilala pa sa atin na siya nga ang Espiritong tunay, na siya rin ang Ama, siya rin ang Anak, sa 10:30 ng San Juan, ang wika ng Panginoong Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. At sa Bibliang Ingles, sa King James Version, sa kanyang 1 John, the chapter is 5 and the verse is 7. Basahin ninyo ang pagpapatunay. For there are 3 that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. These 3 are one. Sa langit merong nagpapatotoo, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay iisa. Hindi po imposible sa Diyos yun. Sa Diyos, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 1. Sa mga tao, 1 plus 1 plus 1 equals 3. Iba po ang Diyos, iba po ang tao. Sa tao, hindi pwede. Pero sa Diyos, maski 1,000 kamukha niya, pwede niyang gawin. Tandaan ninyo yan. Kahit na anong gawin niya. Gusto niyang maging haliging apoy na naglalagablab na tulad ng ginawa niya sa paglalakbay sa kadiliman sa hating gabi ng kanyang bansa ng Israel. Lumalagay ang Diyos na haliging apoy para maliwanagan sila sa kanilang paglalakad. Ginawa ng Diyos na maging parang payong na alapaap na tumatakip sa mga libu-libong mga Israelitang nagmamarcha sa katanghaliang tapat sa desyerto papunta sa lupaing binubukala ng pulot at ng gata para huwag mapaso ang mga balat ng kanyang mga anak na mga Israelita sa tindi ng init ng araw. Nang mauhaw ang mga Israelita at ang kanilang mga hayop, merong bato na sumunod sa kanila, malaking bato. Ipinag-utos ng Diyos, paluin mo ng tungkod mo, Moses. Ang batong yaon, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Uminom. Napawi ang uhaw at gutom ng mga Israelita, maging ng kanilang mga hayop. Walang imposible sa Diyos. Tandaan ninyo yan. Mga magulang at mga tagapakinig po namin,
ang Diyos ang may-ari ng aklat na ito. Aklat ng kordero, aklat ng buhay, sapagkat ito po ang aklat ng tinatawag na kinasusulatan ng mga banal na mga anak ng Diyos na nag-ingat ng kanilang kaluluwa at hindi kailanman mapapasulat dito ang mga pangalan ng mga mananamba sa mga Diyos-Diyusan, mga mamamatay tao, mga sinungaling. 21:8 ng Apokalipsis, basahin po ninyo, kayo na magbasa. Baka kayo sumasamba sa mga birhen, mga larawan, huwag kayong magagalit kay kapatid na si Rilo. Yan po ay talagang bawal na bawal ng Diyos. Pagkatapos po na ito'y ating mga liwanagan, mga iginagalang naming mga tagapakinig, meron bang ipinakikilala o talaga bang meron bang katunayan na talagang hindi ang lahat ng pangalan ng tao ay mapapasulat dito? Makinig kayong mabuti, ha. Dalawa ang aklat. Yung unang aklat, aklat ng mga gawa. Lahat po ng tao, merong diary. Merong wika nga aklat na sinusulatan ng mga anghel ng Diyos lahat ng kanilang ginawa. Pag nagsalita sila ng masama, kamukha nung katakot-takot ng mga karumal-dumal ng mga salita ng mga masasamang tao, yung mga mother F ninyo, yung mga PUTA ninyo, PUTA, yan ay masama yan. Nakasulat yan, araw at oras. Pagdating ng araw ng ikalawang pagparito, mabubuksan yan. Napakinggan natin kanina, Daniel, unang talatang ating napakinggan, nabuksan ang mga aklat, at ang bawat isa hinatulan ayon sa kanilang mga ginawa. Nakasulat yan. Ngayon, anong katunayan na talagang hindi lahat sa ikalawang aklat, na hindi ang lahat ng mga tao ay mapapasama ang kanilang pangalan sa ikalawang aklat? Makinig kayo, ang unang aklat, lahat ng tao nakasulat dito. Silang lahat may kani-kanyang aklat ng mga gawa. Pero sa aklat ng buhay ng kordero o ng Diyos, na kinasusulatan ng pangalan ng mga ililigtas niya, anong katunayan na hindi lahat ng tao ay malalagay ang pangalan dito? Apokalipsis 13:8. At ang lahat ng nangananahan sa lupa, makinig po tayo, at sino-sino itong mga hindi mapapasulat ang kanilang pangalan. Tunay ba, meron bang mga tao na ang kanilang mga pangalan ay hindi nangapasulat sa aklat ng buhay? At bakit? Umpisahan natin sa Apokalipsis 13:8. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya na ang kani-kanyang pangalan ay hindi nangasusulat sa aklat ng buhay ng kordero. Ayan po, ang kani-kanyang mga pangalan hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero. Sino po ito? Lahat ng nananahan sa lupa na nagsisisamba sa Kanya. Sino po itong tinutukoy na sinamba ng napakaraming mga taong ito? Sangayon sa Biblia, Apokalipsis din, 13:15. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hinga sa larawan ng hayop. Ayan po. Sa makatuwid, larawan, no? Larawan. Itong mga taong ito, ang pangalan nila, hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero, sapagkat sumamba sila. Saan? Sa larawan. Ito po. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hinga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap. Ito po ang tinatawag ng mga milagro. Mga milagro na nagsasalita si Birhen Maria sa kanila, dinalaw daw sila. Huwag kayo magagalit kay kapatid na si Rilo, mga magulang. Sa simbahang Katoliko, pari din ang sumulat ng pasyon na pinatutunayan yaong milagro nila na nagsasalita daw si Birhen Maria, dumadalaw daw, nagpapagaling daw, at umiiyak daw yung halimbawa, yung litrato, lumuluha daw ng dugo. Mga kapatid, ano ang sabi ng mga pare na sumulat ng pasyon? Ganito po ang sabi. Ang pagmimilagro, tinutulungan ng mga demonyo, nauupo at nangangabayo
sukat ipagbabando sila pa ang Kristiyanong totoo. Basahin po ninyo ang Passion Genesis ninyo, kayong mga Katolikong nakikinig. Passion Genesis, pahina 249. Basahin po ninyo. Sana po yung original, yung matandang salin, yung original. Ngayon po kasi, kung ano-ano ng mga pagbabago ginagawa ng mga pare. Pero, hindi pa rin nila naiintindihan. Bakit? Kinakanta nila Paano nila kinakanta tuwing mahal na araw? Ang pagmilagro, tinutulungan ng demonyo, nauupot nangangabayo, sukat pa bang ipagbando, sila raw ang Kristiyanong totoo. Amen. Hindi po, wala po sa Biblia mga milagro, mga iginagalang. Meron po kapangyarihan, kaluwalhatian ng Diyos. Yung mga himala, hindi po milagro. Sa simbahang Katoliko at sa ibang mga tao, yung milagro kasi, yung literal. Wala po yun. Yung mga anting-anting, nako, wala po yun. Salit-saling sabi ng mga tao yun. Titos 1:14, na huwag kayong makinig sa mga utos, aral ng mga tao, maging sa mga katha ng mga Hudyo. Bakit? Sinsay sa katotohanan. At kung kasinungalingan, hindi po mapapasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Totoo ba yan? Ituloy natin ang pagbasa. Makinig po tayong mabuti. At ano pa ang ipinakikilala ng Apokalipsis na palatandaan sa mga tao na hindi mapapasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo? 13:16 din ng Apokalipsis. At ang lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin, pinabigyan ng isang tanda sa kanyang kanang kamay o sa noo. Binigyan ng may tanda sa kanang kamay at sa noo. Alin po ba gaya? Sa pasyon din napapasulat. Ipag-uutos magkintal sa noo at kanang kamay. Sukat naman pagkakilanlan, sila pala kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Amen. Naintindihan ba ninyo? Hindi po, kapatid na Cirilo. Kinakanta kasi. Basahin natin ang diretso. Tulain na lang natin. Ipag-uutos magkintal. Ayan po. Sa noo. At kanang kamay. Yun tatak ng Antikristo. Sukat pagkakilanlan, sila pala ang kampon tunay, ng Antikristong hunghang. Ayan, kayo pala ang kampon ni Satanas. Kayo pala ang mga Antichrist, mga kalaban ni Kristo. Hindi mapapasulat ang inyong mga pangalan. Saan? Sa aklat ng buhay ng Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng Kordero. Napakaliwanag po. Napakaliwanag nang itinuturo po sa atin. Saan naman matatagpuan ang pinanggalingan nitong Antichrist na ito, itong demonyong ito? Huwag kayong magagalit sa akin, no? Ipinakita ba sa Biblia? Ipinakilala ba? Itinuro ba? Basahin po natin ang itinuturo, Apokalipsis 13:18. Dito ay may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Dito may karunungan. Meron tayong makikitang karunungan dito. Na itong Antikristong ito, itong diablong ito, itong nag-uutos na magtatak ng wika nga Antichrist sa kanilang noo at sa kanilang kanang kamay, tatak ng krus. Sapagkat yung krus, ang ibig sabihin lang, silya elektrika, kamatayan . Nagtataka lang tayo sa mga kinagisnan, bakit masyado nilang binabanal yung silya elektrika . Nung panahon po ng Panginoong Hesukristo at ng mga unang mga banal, ang mundo po nasakop ng imperyo ng Roma. At ang paraan po ng pagpatay nila sa mga kriminal, sa pamamagitan po ng pagpapako sa krus.
Sa huling araw na ito, ang pagpapatay sa mga masasamang mga tao, iniuupo sa silya elektrika o kaya naman tinutusukan ng lethal poison, injection. Mga kapatid, kung ang tatay mo ba, ang nanay mo, ang kapatid mo, pinatay sa silya elektrika, babanalin mo ba yung silya elektrika? Igagawa mo ba ng replika? Ilalagay mo ba sa iyong dibdib? Ikikwintas mo ba? Ilalagay mo ba sa mga rosaryo? Unang-una po, yung rosaryo, wala po sa Biblia yan. Wala kayong makikita kahit minsan man na binanggit ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, magmula sa Genesis hanggang sa mga huling talata ng Apokalipsis, wala pong binabanggit na rosaryo. Yan po yung mga salit-saling sabi ng mga tao, utos, aral ng mga tao, sinsay sa katotohanan, aral ng mga demonyo. Bakit? Antikristo. Paano nga makikilala ang pinakapinuno nila? May tatak po, 666. Bakit Antichrist? Sino ang meron ito? Yung pong Papa sa Roma. Yung Papa, yung tinatawag ninyong Ama, Papa, na nakaupo sa luklukan sa Vatikano. Ang nakalagay po sa kanyang korona, Vicarius Filii Dei, Roman numerals. Ang ibig sabihin ng Vicarius Filii Dei, kahalili ng Panginoong Hesukristo sa lupa. Kaya Antichrist. At yung Vicarius Filii Dei, isalin ninyo sa regular na standard numbers from Roman numerals, siguradong sigurado po ang bagsak 666. Ayan po. Hindi po mapapasama ang pangalan ninyo sa aklat ng buhay kapag kayo napasailalim ng kapangyarihan nitong inyong tinatawag na Ama o Diyos. Mga kapatid na sinasabi ninyong kahalili ni Kristo, malungkot aminin ito. Kaya naman po, sa pag-ibig namin sa aming kapwa-tao, kami na nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kahit na po kami mahihirap, kahit na po kami pinakayagit, kami pinakakakaunti, kami pinakamangmang, pinagsisikapan po namin na makarating sa inyo ang mga araling ito libre. Libre po, mga kapatid. Tinanggap namin ang walang bayad. San Mateo 10:8, basahin ninyo. Tinanggap namin ang walang bayad. Ipinangangaral namin ng libre. Bakit? Ito ang pag-ibig namin sa aming mga kapwa-tao. Magkaroon din kayo ng tinatawag na pagkakataon o kapalaran, ang pangalan ninyo maisulat din sa aklat ng buhay upang tayong lahat, kumbaga maaari, makarating sa buhay na walang hanggan. Doon po sa tunay na buhay na wala ng luha, wala ng hapis, wala ng kalumbayan. Mga iginagalang na mga magulang namin at mga kapatid. Ito po ang ating naunawaan. Sikapin po natin na tayo ay mapasulat ang ating mga pangalan sa aklat ng mga gawa ng Panginoong Hesukristo na kanyang isinusulat doon sa langit. At kung paano tayo mahahango sa kamay ng Antikristo, unang-una, alam natin, sinabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong magpatawag ng Ama sa mga apostol. Huwag kayong patawag ng Ama, iisa ang Ama, ang Diyos na nasa langit. Ang ginawa naman ng simbahang Katoliko at ng maraming mga relihiyon, yung mga leader nila, tinatawag nila na Ama. O, hindi ba yung Pope? Yung Pope, Latin Ilagay mo sa Kastila, Papa. Tagalogin mo, tatay. Huwag kayong magpatawag ng Ama. At ang tinutukoy dito, yung mga nangangaral ng Ebanghelyo. Iisa ang Diyos, huwag nating papalitan. Kaya nga, nang gawin nila ang sarili nila, kahalili ni Kristo, di Antichrist na kayo. O sinabi ng Panginoon, huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Ano naman ang ginawa ng simbahang kinagisnan? Mon, Senyor. Kastila yon. Mon, akin, Senyor, Panginoon. At hindi pa nagkasya yung mga ngaral na yan, gumawa pa sila ng mga kardinal. Alam ba niyo ibig sabihin ng kardinal? Kardinal, pinakamataas. Meron ng papa, may kardinal pa. Lahat sila matataas.
May arsobispo pa. Alam ba niyo ibig sabihin ng arsobispo? Pinakamataas. Ark. Lahat kayo, puro kayo Diyos. Puro kayo antikristo, lahat kayo antikristo. At ang wika ng Panginoon, hindi ko nababasahin, mangagtawagan kayo ng mga magkakapatid, sapagkat sa katotohanan, kayong lahat ay magkakapatid. Tayo po, magkakapatid. Kunin mo sa literal na pananalita, iisa ang ating magulang, si Eva at si Adam. At sa huling kapanahonan ito, kung kayo'y sumampalataya, pagkatapos na mapakinggan ninyo ang mga aral na ito at nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Diyos, sa pangalan ng Anak, Kristo Jesus, sa pangalan ng Espiritu Santo, na walang iba kung hindi Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa tunay at matuwid na paraan ng pagbabautismo, lubog sa ilalim ng tubig, tayo pong lahat nagiging mga magkakapatid. Ang ibig sabihin, isang pananampalataya, patid-patid yan, ibinigay sa atin, ibinigay sa akin, ibinigay sa aking asawa, ibinigay sa aking mga anak, kami magkakapatid sa iglesia, magkakawika nga, iisa lang ang pinanggalingan namin, ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang naliwanagan natin, at sana po, manumbalik tayong muli sa Diyos. Alam po natin kung paano tayo manunumbalik sa Diyos. Ang wika ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Malakias 3:7, panahon pa ng inyong mga magulang, nagpakalayo-layo na kayo sa akin. Panahon pa ng mga kaingkong-ingkungan natin. Panahon pa mula ng lumanding yung si Magellan sa pulo ng Mactan. Hanggang ngayon, tuloy ko pa ang ating wika nga pinagsasama-samahan, lalo na sa Pilipinas. Ang dami pa rin mga Katoliko. Panahon ba ng ating mga magulang, lumayo na tayo sa Diyos. Paano tayo lumayo sa Diyos? Sa ating mga masasamang gawa. Una na nga sa pagsamba sa mga larawan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga maling aral, sa mga utos-aral ng mga demonyo, at sa lahat ng ating mga pagmumura, pagsusugal, sa ating mga pagkikimkim ng sama ng loob, sa ating mga kapaimbabawan. Ang lahat ng yan ay paglayo sa Diyos. Datapwat ang wika ng Diyos, manumbalik kayo sa akin. Ako'y manunumbalik sa inyo. At sa Isayas 1:18 at 19, magsiparito kayo sa akin, kayong nangabibigatang lubha. Mag-aral kayo sa akin. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tila mapulang tulad sa grana, papuputiin ko kayong tulad sa mga mapuputing mga balahibo ng bagong paligo na mga tupa. Ang mga tao, tupa ng Diyos kapag bumabalik tayo sa Kanya. Mga kapatid, kung ang wika, Isayas 1:19, kung kayo'y magkukusa, kung voluntary ang paglapit ninyo sa Kanya, sa Diyos, nasaan ba ang ating Panginoon Diyos? Ang wika ng Panginoong Jesucristo, magsiparito kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang aking pamatok ay magaang. Masusumpungan ninyo ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan, masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Napakaganda po. Mga iginagalang na mga tagapakinig po namin. Kaya nga po dito namin kayo inaanyayahan. Ang Panginoong Jesucristo, ang aming obispo, siya po ang aming pastor, siya po ang aming saserdote. Sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, kami na pinakamaliit sa lahat ng mga tinatawag na iglesia, nabubuhay po kami sa pananampalataya. Hindi po kami nabubuhay sa mga materyang bagay na tulad ng ibang relihiyon. May obispo na, may kardinal pa, may pari pa, kutakot-takot. Pagkatapos wala ka rin namang mapakinggan na aral ng Diyos. Hindi po kami katulad ng mga protestante. Yung mga leader nila, yung mga
teacher, mga guru nila, pastor nila, Doctor of Divinity, Doctor of Theosophy and Letters. Wala ka namang marinig kung hindi hallelujah, amen, praise the Lord. Fundraising dito, fundraising dyan. Sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, nalalaman po ng Diyos ang laman ng aming mga puso. Hindi namin kailangan ang inyong mga salapi, hindi namin kailangan ang anuman mula sa inyo. Nabubuhay kami sa pananampalataya. Hindi kami ginugutom ng Diyos. Ang aming pananampalataya, kung yung mga ibon, hindi naglilingkod sa Diyos, pinakakain. Kung itong mga damo, binibihisa ng magagandang damit ng Diyos, maging ang mga kriminal, yung masasamang tao na hindi naman kumikilala sa Diyos, pinakakain ng Diyos. Dinaramtan ng Diyos, mas masarap pa kinakain nila. Mas malalaki pa bahay nila, mas mayayaman pa sila. Kami pa ba naman na naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan po ng aming pagpapadala sa inyo ng mga aralin na ito na libre, hindi kami nanghihingi ng limos sa pangalan ni Kristo. Tinanggap naming walang bayad, ibinabahagi namin ng walang bayad. At kung meron man kaming hinihiling sa inyo, wala pong iba. Kung hindi, ang pakikinggan lamang ninyo. Makikinig lang kayo. Bakit po? Sa 10:17 ng Roma, sa pakikinig nanggagaling ang pananampalataya. Ano pakikinggan? At ang pakikinggan ay ang mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ako ang Kristo, si kapatid na Cirilo, hindi po. Hindi po, tagabasa lang ako. Binabasa ko lang yung mga salita ng ating Panginoon. At tulad po sa kanyang sinasabi, naririto, ako'y pumaparito. Sa pamamagitan ng balumbon ng mga aklat na ito, ang Panginoong Hesukristo ngayon nagsasalita sa inyo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng balumbon ng mga aklat. Sa pamamagitan ng Biblia na binabasa sa inyo ni kapatid na Cirilo. Kaya nga, maging ng panahon pa ng matandang tipan, 34:16 ng Isayas, ipinag-utos na niya sa kanyang bansa na Israel, inyong basahin at saliksikin ang mga banal na kasulatan. Isa man ay hindi magkukulang, iniutos ng aking bibig, pinisan ng kanyang espiritu. 66 na aklat. Doon po sa matandang tipan, 39 na aklat. Isinulat, ipinasulat ng Diyos, udyok ng Espiritu Santo sa mga propeta, sa iba't ibang paraan, iba't ibang panahon, magkakalayo na hindi sila nagkita. Daan taon ang pagitan ng isa't isa, pero sapagkat sinabi ng Diyos, pinisan, pinagsama-sama ng Espiritu, ng kapangyarihan ng Diyos. Nagkaroon sila ng aklat. Ang ibig ng Diyos, babasahin lang nila. Sasaliksikin. Bakit? Isa man hindi magkukulang, hindi mangangailangan. Masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ang wika ng Biblia, 34:16 ng Isayas. At nang magkatawan tao nga ang Diyos, inulit ng ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, 5:39, basahin ninyo ang mga kasulatan. Ang Biblia tinutukoy. Ang Bagong Tipan, kasama na, mga kapatid, ang Bagong Tipan, 27. Basahin ninyo sa mga kasulatan. Bakit? Sapagkat inaakala ninyo na sa mga kasulatan, sa Biblia, mayroon kayong buhay na walang hanggan. Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang mga ito, 5:39 rin, San Juan, basahin ninyo, ang mga ito, ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Sino ba si Kristo? Ang Panginoong Hesukristo ang ilaw. Ang Panginoong Hesukristo ang katotohanan. Ang Panginoong Hesukristo ang buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesukristo ang presidente ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng Iglesia. At sa 1:14, ano naroon sa Iglesia?
kinaroroonan ng katubusan, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Napakaganda po. Ito po ang itinuro sa atin ng Diyos sa araw pong ito, ang ikalimang aralin. May 2 aklat sa langit na iniingatan ang Diyos sa kanyang luklukan. Ang unang aklat po, aklat ng lahat ng mga tao. Ang bawat tao may kani-kanyang aklat. Isinusulat po ng kani-kanyang mga anghel na isinusugo ng Diyos sa buong palibot ng lupa upang maging tagasulat ng ating mga sinabi, ng ating mga ginawa, ng ating mabubuting gawa, ng ating masasamang gawa, ang lahat ng bagay. Upang sa ikalawang pagparito, mabubuksan ang mga aklat at ayon sa kani-kanyang gawa, hahatulan tayong mga tao. At ang ikalawang aklat, ang Diyos ang sumusulat. Isinusulat ng kanyang sarili. Alin yan? Ang aklat ng mga pangalan, ang mga pangalan ng mga banal na tao ng Diyos. Lahat ng mga banal, magmula kay Nunong Noah, hanggang sa mga naghali-haliling mga banal at mga anak ng Diyos. Nakasulat po ang mga pangalan nila. At tayo ay tinuruan ito upang mapasulat din ang ating mga pangalan. Paano mapapasulat ang pangalan natin? Deuteronomio 12:13. Ito ang lahat at ang wakas ng bagay na narinig. Matakot tayo sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng mga tao. Matatakot tayo sa Diyos, paanong paraan? Susundin natin ang kanyang mga utos. Bakit? Ito ang buong katungkulan ng tao. Upang masulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. At habang naglilingkod tayo, ang mga gawang kabanalan isinusulat naman ng ating mga anghel sa aklat ng ating mga gawa. Ano ang isa sa utos ng Diyos bago tayo lubos na maghiwa-hiwalay na ipinag-uutos sa atin? Sa Ezra 7:23, ano mang ipinag-uutos ng Diyos ng langit? Ano ba ipinag-uutos ng Diyos ng langit? Ang tayo po matakot sa Kanya, sumunod sa Kanyang mga utos at mga palatuntunan. Ano mang ipinag-uutos ng Diyos ng langit ay gagawing lubos sa bahay ng Diyos. Meron pong bahay ang Diyos dito sa lupa. Ano ba ang bahay ng Diyos na dito tayo gagawa ng kabanalan para ang pangalan natin ay huwag maalis sa aklat ng buhay? Sa unang Timoteo 3:15, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, Timoteo, ay upang malaman mo kung paano ang dapat ugaliin ng mga tao. Saan? Sa loob ng bahay ng Diyos. Meron pong bahay ng Diyos dito sa lupa. Alin ang bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos. Ayan po, iglesia ng Diyos. Ano ba naroon? Sino ba yung Diyos na yon? Yung bang Diyos na yon litrato, larawan, na ginawa ng kamay ng tao? Na siyang iglesia ng Diyos na na buhay. Iglesia po ng Diyos. Ang Diyos natin, sa loob ng iglesyang ito ay buhay. Ano nga ang nasa loob ng bahay ng Diyos na ito? Haligi at suhay ng katotohanan. Narito ang haligi. Pag sinabing haligi at suhay, yan ang patibayan. Patibayan ng ating mga kaluluwa. At alin yan? Suhay ika ng katotohanan. Ano ang katotohanan? San Juan 17:17. Ama, banalin mo sila sa katotohanan. Ang mga salita mo ay katotohanan. Kaya nga po, nasa iglesia ng Diyos, ang Diyos na buhay, siya presidente rito, at naririto ang mga salita ng Diyos. Babanalin tayo. Sa 13:15 ng San Juan, sa tuwing makikinig tayo ng kanyang mga aral na tulad nito, kayo ika'y malilinis na sa mga salita na sa inyo ay aking sinasalita. Binabanal tayo sa loob po ng iglesia ng Diyos, na siyang bahay ng Diyos. At sa Hebreo 3:6, si Kristo ay gaya ng anak, puno ng bahay niya. Kaya nga siyang ulo ng katawan
At ang bahay niya ay ay tayo. Tayong mga tao ang bahay niya. Mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid. Kaya nga, ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, inaanyayahan namin kayo dito. Mga kaibigan namin, dito tayo magsama-sama, dito tayo mabuhay, gumawa ng kabanalan. Alam na natin, may 2 aklat, tayo'y matakot na, gumawa na tayo ng mabuti, para puro kabutihan naman ang mapasulat sa aklat ng ating mga gawa at ang ating mga pangalan mailagay din, mapasulat sa aklat ng buhay. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating mga magkakaibigan, mga mag-aanak at mga magkakapatid sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa darating na pag-aaral po nating muli kung binubuhay pa tayo. Salamat po sa inyong lahat.